Mga kaibigan, mga kababayan, maligayang pumabalik po sa ating YouTube channel. Meron po tayo ngayon pinaka-latest na weather update sa lagay po ng ating panahon. But before that, huwag niyo po muna kakalimutan na i-like at i-subscribe ang ating YouTube channel at pahit na rin po ng notification bell. Maraming salamat po. Well kaibigan ko, unahin na natin ang tatlong sama ng panahon na ating minomonitor sa labas po ng ating Philippine Area of Responsibility. Well kaibigan, hindi pa nga po nakakalabas o palabas pa lang ng PAR. Eto si Bagyong Marce, meron na naman tayong panibagong minomonitor na sama ng panahon. Mataas na po kasi ang tsansa maging bagyo ang tatlong low pressure area o LPA na nasa labas po ng ating Philippine Area of Responsibility. And nahin na rin po mga kaibigan sa tropical cyclone threat potential ay consistent po ang pagkilos ito mga kaibigan, ayon na rin sa iba't ibang weather models na atin pong ginagamit mga kaibigan ko. Inaasahan pong papasok ng Philippine Area of Responsibility bukas o sa mga susunod na araw. Ito nga pong sama ng panahon, mauuna yung isa dyan, tatlo po kasi yan mga kaibigan natin minomonitor. Bagamat mababa pa ang tsansa na maging bagyo sa loob po ng 24 oras, ay posibleng ito yung maging ganap na bagyo bago tumama po sa Luzon mga kaibigan. So ito na naman, sa Luzon area na naman mga kaibigan ng ating i-monitor ngayon. Saang banda sa Luzon mga kaibigan? Ito po, ayon sa ating update mga kaibigan, ito ay posibleng dito sa may bandang Central Luzon, diyan po sa mga lugar na yan. So i-monitor natin mabuti dahil may mga posibilidad na magbago pa naman yung pagkilos po ng sama ng panahon na yan. So dito naman tayo kay Bagyong Marce mga kaibigan. As of now, ito pong si Bagyong Marce mga kaibigan ay nananatili pa rin ang lakas mga kaibigan ko, sa 140 km per hour na siya ngayon. Malapit pa rin sa sentro na may bugsong pumapalo up to 170 km per hour. Pa west southwestward po ang kilos sa bilis na 20 km per hour. Inaasahan po mamayang gabi po ay lalabas na po ito ng ating Philippine Area of Responsibility. O wag na po tayo masyadong mag-alala, Alam ko malaki po ang napinsala, especially dyan sa Cagayan, sa Santa Ana, sa North Luzon mga kaibigan, pero makakabawi po tayo. So ito po yung pinaka-latest na lokasyon. Ito nga po si Bagyong Marce. Estimated pong layo na 165 kilometers west of Lawag City, Ilocos Norte, or dito naman po sa may bandang west of Batak, Ilocos Norte na may layong 165 kilometers per hour. Meron tayong pinaka-latest track which is makikita nyo ay lalabas na, mamaya pong alas 8 ng gabi, November 8, ngayong araw po yan, etong si Bagyong Marce ng ating Philippine Area of Responsibility. Bagamat lalabas na mamayang gabi, apektado pa rin ang ilang bahagi po ng North Luzon mga kaibigan ng trap or extension po ng kanyang hangin. Inaasahan mga kaibigan, pagdating po ng alas 8 ng gabi, nasa labas na ng PAR, may layo po ito, may lokasyon ito na 365 kilometers west of Batak, Ilocos Norte. Sinabi ko na po yan mga kaibigan, at mas hihina siya sa 130 kilometers per hour. Isa pa ring typhoon category. Mga kaibigan ko, bukod pa po dyan mga kaibigan, etong si Bagyong Marce ay posibleng naging dahilan kaya po nagkaroon ng panibagong sama ng panahon. So paano ko nasabi mga kaibigan? Kung i-check nyo po kasi malakas po yung hatak ng hangin nitong si Bagyong Marce, kaya may nabubuong mga sama ng panahon dito nga po sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. At kung sakali pong mabuo bilang isang ganap na bagyo, eto nga pong panibagong low pressure area na malapit na dito sa ating Philippine Area of Responsibility, tatawagin po itong Bagyong Nika, Yun po ang susunod na bagyo mga kaibigan na ating babantayan. Pangalan po ulit ng babae. Sa ngayon po mga kaibigan, mayroon pa rin tayong signal number 2 at signal number 1. So unahin na po muna natin yung mga lugar po na apektado ng storm wind signal number 2. Ang ilang bahagi po ng mainland Cagayan, apektado pa rin ng signal number 2. Western portion po ng Apayao, kasama dyan mga kaibigan ng Abra, Ilocos Norte, at ilang bahagi po ng northern portion ng Ilocos Sur. Mag-ingat pa rin tayo kahit papalabas na ng PAR etong si Bagyong Marce. Ang signal number 1 naman, nasa Batanes pa rin, Babuyan Island, daris po ng mainland Cagayan, northern at western portion po ng Isabela, northern at western portion po ng Nueva Vizcaya. Maraming mga lugar pa po mga kaibigan ng apektado, kasama rin dyan ang ilang bahagi po ng Apayao, Kalinga, Mountain Province, Sipugao, Benguet, daris po ng Ilocos Sur, La Union, ilang bahagi
bahagi po ng northern at central portion po ng Pangasinan. So mga kaibigan ko, bukod pa po dyan mga kaibigan, meron din tayong banta po ng localized thunderstorm sa ilang bahagi po ng ating bansa. Ang Metro Manila at ilang bahagi po ng ating bansa ay posibleng maapektuhan po ng localized thunderstorm. Doon mainit, no? Kaya ng umaga, pero sa hapon, sa gabi, may chance po ng mga pag-uulan dahil po sa banta ng localized thunderstorm. So mga kaibigan ko, yan lang po muna ang update natin sa lagay ng ating panahon. So manatili tayong nakaantabay, nakamonitor dahil nga po kahit palabas na si Bagyong Mase, may panibago tayong imo-monitor. Mahalagang ma-update ko kayo dahil po safety natin ang kailangan sa ganitong klaseng sitwasyon. No? Magtulungan tayo mga kaibigan. Huwag nyo kalimutan na i-like at i-subscribe ang ating YouTube channel. And pa-share na rin sa ating mga kaibigan. Maraming salamat. Magandang gabi po at magandang araw po sa inyong lahat.